impact sa buhay po natin. Kaya natin kapakasama. Ibig ko hindi po natin sila kasama, no? Pero alam po natin kung gaano po sila ka-importante sa atin. Ito po yung mga magulang natin, and then yung mga women. No? At ganda po ng spoken kanina, describing yung mga kababaihan kung gaano po sila ka-importante sa atin. Okay po? And ngayon po mahapon nito, hapon ba, no? Umaga. Sorry. Ngayong umaga ito, tayo po ay dadako po sa ating third part of our series na kung saan po ay ito pong babae po na to, okay, ay hindi po siya talagang commonly kilala ng marami. Ayan. Okay. Hindi siya katulad po ni Mary, na kung saan talagang naging kilala po ang kanyang pangalan, hindi lang po in that time, no? Kundi is po ngayong panahon po natin. Yan po si Mary. Pero ngayon po ay pag-aaralan po natin sa mga masalit po natin ay will encourage us, will kung gaano po importante itong topic po na to. At ito po ay si Priscilla. Ayan. Kailan niyo po ba? Hindi po yan kapitlahan niyo, ha? Okay. Yan po ay si Priscilla. Women, one of the women of influence. Okay. Ayan. Impact of hospitality. Ano po, in the dictionary, ibig sabihin po ng hospitality, mga kapatid, sabi niya dito, it is a friendly and generous reception and entertainment of guest, visitor, or stranger. Yan po yung ibig sabihin po ng hospitality. Okay? At naniniwala po tayo sa Catholic Church o sa bawat churches, okay, ay andun po yung hospitality. At dapat nakikita po yung word na hospitality. Sabi ito, we believe in our church that every member is to be ministered. Okay? To be a minister or a servant. Bilang mga nagmiministero sa Panginoon, okay, or lingkod ng Panginoon, one of the most dapat natin meron tayo ay yung word na hospitality. Hospitality. At ito po ay mula sa ating pastor to the ministers or servant to every member ng isang bahay-sambahan. Okay? Hindi lang po tayo po ay nandiyan, nakaupo, member ng ating member ng bahay-sambahan ng Panginoon, but also we are ministering. We are dapat meron tayong servant attitude or servanthood. At tutuloy. Okay? And si Priscilla po ay hindi lang po siya mag-isa, no? Kasama po niya ang kanyang asawa na kung saan siya po ay si Aquila. Ayan. Si Aquila. And at sa baba na gusto ko pong i-point out din ay when it comes to ministering or being a servant of God, ay dapat ay meron tayong greatest responsibility. Greatest responsibility na maglingkod sa ibang tao. To serve others. Not just your hindi lang po yung ating mga kapatid sa pananampalataya, but also people around us. People around us. At dapat tayo po
no, bilang mga lingkod ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng impact. At isang impact na makikita po natin sa buhay ni Priscilla ay yung word na hospitality. Okay po? Ayan. At ito pong hospitality will make or makes a great eternal impact. Una po dyan ay yung word na hospitality impacts others. Ayan. Paano po sa monitor po, no? Number 1, hospitality impacts others. Basahin po natin yung verse, no? In Acts chapter 18, verse 1 to 4. Sabi niya, after these things, Paul departed from Athens and went to Corinth. Okay? And he found a certain Jew named Aquila. Yan. Isa po siyang Hudyo. Born in Pontus, who had recently come from Italy with his wife, Priscilla. Because Claudius had commanded all the Jews to depart from Rome, and he came to them. Yan. May part po dyan na pinaalis po. So, because he was of the same trade, he stayed with them and worked, for by occupation, they were tent makers. Yan. And verse 4, and he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuade both Jews and Greeks. Okay, again po, no, si Aquila isang Hudyo. But that time, no, meron pong emperor of Rome, si Claudius, no, na mandatory na kailangan pong umalis, paalisin yung mga Hudyo. At umalis nga po doon si Aquila at si Priscilla. No, napakahirap po na para sa atin, siguro, sa part nila, ay mahirap pong mapaalis sila doon sa kanilang tahanan, which is in Rome, at lumipat. Okay? Ngayon, na-experience po namin yan, no? Yung part po na kailangan po namin umalis sa lugar po namin, and then find a new, lumipat sa ibang lugar. New environment, no? Pero naniniwala ko new opportunities na meron dyan. Okay? Dahil wala pong bagay na ibinibigay ang Panginoon na walang purpose. Lahat po may purpose. Mismo kahit yung buhay po natin, yung mga nagiging situation sa buhay natin, God has a purpose. Maybe, may ginagawa ang Panginoon na gusto niyang alisin sa buhay natin, na hindi naman talaga ito nagiging kalaguan sa buhay natin spiritual. And maybe, meron pong challenges na binibigay ang Panginoon sa atin. And yun po siguro yung tinuturo ng Panginoon kay Priscilla and Aquila. Okay? Ayan. But God was at work even in this difficult situation. Alam niyo po, ang Panginoon po hindi po yan nag-i-stop. Laging at work ang Panginoon. At kapag nag-work ang Panginoon, solido. Solido po ang Panginoon. Ayan, dahil nag-move si Aquila at si Priscilla sa Rome, okay? Ayan, they moved in the city of Corinth, at kung saan po ay nakilala nila si Paul. Ayan, alam naman po natin si Paul, isa po siyang, bago po yung naging Paul yan, no? Si Paul po ay isang persecutor ng mga Kristiyano.
Yan po yung ano niya, talagang ginagawa niya. But then, nakilala niya po ang Panginoon, na-encounter niya ang Panginoon, at talagang nabago yung buhay po ni Paul. At siya po ay talagang naging more eager na mag-share ng salita ng Panginoon lalo sa church. And many churches, pag-aaralan po natin, maraming mga churches ang talagang na-establish sa magitan po ni Paul. Okay? Marami po na-establish. At pwede nyo mo mapag-aralan yan kung kayo po ay babasok sa BBCA. Ayan. This lesson, okay, we do not always see what the Lord is doing in our life. But He is always working. Tatandaan po natin, minsan may mga bagay sa buhay po natin o sa nangyayari sa atin, hindi natin maintindihan. Hindi natin maunawaan, saan ito nanggaling, alam mo yun, ano yung plano ng Panginoon. But then, God wants us to trust Him. To trust Him. Katulad po ng ating napag-aralan ng karaan, no? Yung pagtitiwala sa Panginoon will always leads sa blessings, trials, and victory. Alam nyo, yung victory, nasa Panginoon po yan. And God is always working. Okay, magtiwala lang tayo sa Panginoon. He is always moving. He is always has our best interest at heart. No? Yan po yung ating Panginoon. At dahil nga po si Paul at yung mag-asawa, okay, sila po ay pareho po ng trabaho. Kung makikita po natin o nabasa natin sa verse, no, si Aquila, si Priscilla at si Paul ay tent maker, no? Imagine niyo po, no? Talagang nagtugma pa sila ng trabaho. Na kung saan possible, no? Nagkaroon po sila ng collaboration kung paano mas magiging okay yung kanilang business or yung kanilang trabaho. Okay? Ayan. Hospitality in area of service that the Bible instruct all Christians to have part in it. No? Bago yun, no? Dahil wala pong matuluyan si Paul, no? Ay talagang pinatuloy nila Priscilla, si Paul sa kanilang tahanan. One of the thing na nakita po natin diyan. Verse po natin in Romans chapter 12. Paano po sa screen? Romans chapter 12 verse, basahin ko na lang po, no? At meron po sa inyo po mga notes. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Another verse, no, na it reminds us to be hospitable. Ayan. Next verse po natin. Be hospitable to one another without grumbling. Yan. 1 Peter chapter 4 verse 9. At the word hospitality in all these verses, yung word na pelosenia, no? Pilo, ibig sabihin po niyan, to love. Okay? Yung word na pilo, P-H-I-L-O. Ibig sabihin po niyan, to love. Then, senya, which is, ibig sabihin po niyan ay
strangers. Okay? Thank you. The word hospitality means to love for strangers, mga kapatid. Isa palang katotohanan about hospitality is to love for strangers. Mahalin po natin yung mga strangers. Okay? O yung mga tao na possible na makalabilo natin. Pwedeng maging bisita mo sa bahay nyo, maging part ng community group nyo. No? Yan. Priscilla show a love for Paul, a man she had never met. Hindi pa niya nakikilala. Yan. Hindi pa niya nakikilala si Paul. Pero, pinakita na po yung word na hospitality kay Paul. No? Masaya pa dito, by welcoming him and inviting him into their house or their home. As we will see, hospitality was routine part of life for Priscilla. Wow! Amazing, mga kapatid. Routine. Na makikita po natin na yung word hospitality, makikita mo talaga sa kanya. Attitude niya na patuluyuin, okay, bigay yung best para doon sa kanyang mga bisita, sa kanyang tahanan. At isa po doon ay si Paul. God uses hospitality to open doors of influence and leadership, of evangelism and discipleship. Wow. Open doors of influence. Alam niyo po, isa po sa mga karakter na dapat po nating meron tayo ay yung word hospitality. Katulad po ni Priscilla. Medyo mahirap, no? Kasi bakit? Baka walang papatuloy ako ng tao sa bahay, wala nga akong pang-offer sa kanila. Pero kung gagawin mo yan para sa Panginoon, do it, mga kapatid. Do it. Gawin natin para sa Panginoon. Ano pa? Leadership. No? Sabi nga, leadership is influence. Leadership is influence. Makikilala ang isang leader kung gaano niya ini-influence yung ibang tao. At paano mo na-influence yung mga tao sa paligid mo? Or maybe, akala mo lang, wala kang impluensya na gagawa sa ibang tao, pero meron. Kaya lang, ang tanong, good ba yan or bad? Yung bang influence na meron ka, naka-uplift ba ng tao? O nakaka-down ng tao? Yung word ba na lumalabas sa'yo, sa bibig mo, nakaka-encourage o nakaka-discourage? Kasi minsan, hindi natin napapansin. Nakaka-offend na pala tayo. Minsan, akala natin yung word na sinasabi natin sa isang tao, okay, lalo na pag inulit-ulit mo yan, can influence a person. Especially po sa mga magulang po, no? Especially po sa mga magulang, dahil itong mga magulang ay laging po natin kasama. Lalo nung bata pa kayo. Lagi po sila yung narinig po natin. Kaya nga po, kaya nga po yung mga magulang po, no, maging aware po kayo sa inyo pong mga sinasabi sa inyo pong mga anak. Bakit? Dadalhin po nila yan sa paglaki. At kung ano po yung nangyayari sa buhay po nyo, o yung impact na nagagawa nyo po sa inyo pong mga anak, dadalhin po niya yan, ipapasa nila yan sa possible na maging pamilya nila.
Kung ang finifeed mo sa kanila sa itanan ng Diyos, blessing. Kasi yun din na ipapasa nila sa kanilang magiging anak. Pero, kung bad things, no? Bad things, nakakalungkot po yan. No? Kaya lagi po na, encourage yung mga parents po, no? Evaluate nyo po yung sarili, no? Yung mga sinasabi ko ba, nakaka-encourage ba sa ang anak ko, mga ganyan. Okay? Siguro po na illustrate ko na po ito, no? Meron pong isang lalaki, totoo pong storya. Siya po ay talagang sira po ang kanyang buhay. Magulo. As in magulo. Okay? Pero, meron po siyang 2 anak. Yung 2 po nilang anak, okay, magkaiba. Alam niyo kung bakit? Una, yung isa kasi, okay, naging katulad ng tatay niya. Naging katulad ng tatay niya. Tapos tinanong siya, bakit ganyan ang buhay mo? Parang, ganyan na yung ganyan ba gusto mong buhay? Ano po nangyayari? Ang sagot po niya, tatay ko nga magulo ang buhay. Kaya ganoon din ang buhay ko. Yun yung po isang anak. Yung pangalawang anak po, tinanong siya, bakit pinili mo maging successful? Wow, no? Pinili niya maging successful. Ang sabi lang niya, magulo na nga yung buhay ng tatay ko Sira na nga yung buhay ng tatay ko, gagayahin ko pa ba? Kaya tandaan po natin, nagsisimula po yan sa tahanan. Nagsisimula yan sa tahanan. Ano po yung finifeed po natin sa possible na magiging anak natin o sa mga anak nyo po, yan po yung babaunin nila. At kung may babaunin po sila, yun po yung salita ng Diyos. Yung good influence. Good influence. Ayan. Hindi lang po yung in leadership, okay, but also evangelism. It will open evangelism to evangelize people. Kapag wini-welcome po natin ang mga tao sa tahanan po natin. Okay? Yung bisita lang siya, pero we treat them in good, and then we share the love of God. Diba napaka blessing sa atin na gamitin tayo ng Panginoon. Use your life for the glory of God. Use your life to share the word of God. Use your life to make an impact to other people. Na maging mali ang kanilang kaisipan, o maging tama ang kanilang kaisipan, na ito pala yung Kristiyano. Ito pa yung anak ng Diyos. At sila mismo, paano ba maging part ng pamilya ng Diyos? Experience nyo po ba yan? Na may parang ginagawa mo yung mabuti, yung tama sa harapan ng Diyos, and a person lumapit sa'yo, Pastor Renz, nakakamiss ako sa buhay mo. Paano nangyayari yan? And then the opportunity comes to us, to share the word of God. Okay? Being hospitality opens evangelism. And then discipleship. Mga kapatid,
discipleship. Hindi lang po discipleship, but intentional, relational. Kasi, di ba? Sa discipleship, dapat intentional ka, pinifeed mo siya ng salita ng Diyos. Hindi lang yan dahil sinabi po ng salita ng Diyos. Yan po ay sinabi o kinumand ng Panginoon sa atin. To disciple to all nations. Jesus used hospitality as a centerpiece of His ministry. Wow. Jesus used hospitality as a centerpiece of His ministry. Hindi po niya pinipili kung sino yung kanyang papatuloyin. Imagine po yung buhay po natin nung wala pa tayo sa Panginoon. Di ba napakagulo? Pero pinili ng Panginoon, sige, punta ka rito. Maging part ka ng pamilya ko. Wow. And being part of the family of God is a great, great, great blessing sa buhay po natin. Not just tayo po ay maligtas sa dagat-dagatang apoy, pero yung makasama natin ng Panginoon sa langit, nagpupuri sa Kanya, wow, blessing po. Sabi niya, in Luke chapter 19, verse 10, the Son of Man came, ang Panginoong Yesus ay pumarito sa mundo natin to seek and to save that which was lost. Naparito po ang Panginoong Yesus hindi para sa mga ligtas. Naparito ang Panginoon para sa mga hindi pa ligtas. At marami pa po ang hindi pa nakakilala sa Panginoon. Even though wala po ang Panginoon, ngayon, kasama natin, but sino yung gagamitin? Yung mga unbeliever ba? No? Kasi parang yung bulag, nag-akay ng bulag. Siyempre, ang gagamitin ng Panginoon, yung nakakaalam ng tamang daan. Nakakalungkot lang po, marami na pong daan. Dating daan. Naaakay yung iba sa maling daan. Iyon. Ano mas? Pero okay lang yan. Marami po na hindi pa nakakaya sa Panginoon. Okay? Ano ba siya sabi niya? In Mark chapter 10 verse 45, to serve and to give his life a ransom for many. Wow. Paglingkuran at ibigay ang kanyang buhay para sa nakakarami, para sa mga makasalanan. And we, children of God, are once was lost, but found God in our life. Wow. Nakatagpo natin o natagpuan natin ng Panginoon. Ayan. In Luke chapter 7 verse 34, eating and drinking. Bakit? Mga kapatid, ito yung ginawa ng Panginoon. Kasama niya po itong mga to. Alam po natin yung story, no? Na kung saan ay kasama po ng Panginoong Yesus yung mga
tax collector, yung mga sinners, at nagtatanong po yung iba, no, yung mga naggagaling-galingan. Bakit kayo sumasama sa mga ganyan? Bakit kayo kumakain kasama yung mga makasalanan? Sabi nga ng Panginoon, no? Siya po ay nagpunta rito hindi para sa mga ligtas, kundi sa mga makasalanan. Doon sa mga naliligaw. Okay? Naliligaw. Ano pa? Welcoming people, loving strangers, hospitality. Jesus was hospitality as a part of his ministry. He welcomed people in, he joined them, ate and fellowship with them. Jesus used hospitality throughout his ministry, probably every day. Wow, mga kapatid, every day. Ginagawa po ng Panginoong Hesus yung pagiging hospitality. Hospitable. Yan ang ginagawa po ng Panginoong Hesus. May mga verse po dyan na ating in Luke chapter 7 verse 34 to 35, sabi niya, the Son of Man has come eating and drinking, and you say, look, a glutton and a wine bibber, a friend of tax collectors and sinners. But wisdom is justified by all her children. In other words, mga kapatid, hindi po waste of time. Waste of time yung gumawa ka ng isang mabuti sa tao. Kasi yun ang gawain po ng Panginoon. Seeking and saving the lost and teaching them to follow God. Yan po yung nakita po natin kay Priscilla, which is one of the women of influence. Number 2, hospitality impacts discipleship. Hospitality impacts discipleship. Ayan. At meron naman pong uli isang Hudyo, Isa po siyang Hudyo, ang pangalan niya po ay Apollos. Isa siyang native, na kung saan pumunta po siya sa Ephesus, at siya po ay isang boldly, dynamic preacher, teaching the Word of God. Hindi po siya nahihiyang i-share ang salita ng Panginoon. Pero, nakita po yan ni Priscilla na parang may kulang. May kulang sa kanya. Kasi sabi ng Acts chapter 18 verse 24 to 26. Meanwhile, a Jew named Apollos, a native Alexandria, came to Ephesus. He was a learned man with a thorough knowledge of the scriptures. Talagang maaari siya sa salita ng Panginoon. Next po. Pasuyo po. Ayan. Sige, dito na lang po. He had been instructed in the way of the Lord, and he spoke with great fervor and taught about Jesus accurately, though he knew only the baptism of John. Siguro siya sabi niya, repent, repent, repent. Kasi kilala niya po si
John the Baptist. In verse 26, he began to speak boldly in synagogue. When Priscilla and Aquila heard him, they invited him to their home and explained to him the way of God more adequately. Wow, no? Hindi lang po winelcome nila si Apollo sa kanilang bahay, pero no, tinulungan po nila si Apollos to be more, ano naman, yung salita ng Panginoon, maging firm, maging, alam mo yun, maging mas completely, o complete. Yun ang gusto pong makita po ni Priscilla at Aquila kay Apollos. And again po, no, Apollos teaching and preaching. Hindi lang po siya nagtuturo ng salita ng Panginoon, but also preach the Word of God. Sabi ko nga kanina, he is a powerful speaker. And very complete knowledge of the Scripture. Kaya lang, unclear yung mga parts po ng kanyang pananampalataya. You will remember that this is at the very beginning of the church. The Bible is still being written. That time po, mga kapatid, no, patuloy pang sinusulat yung salita ng Panginoon. That time. And then, the apostles are still active in ministry, and people are coming to a fuller knowledge of God, revealed the truth. So, yung salita ng Panginoon, patuloy pong binabahagi ng mga apostol. At nakita po ni Priscilla at Aquila yung opportunity, mga kapatid. Opportunity na matulungan ito to disciple this man of God to be effective more effective sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. At tayo po, bilang mga manampalataya, can be used by God. Kaya tayo din po, mga kapatid, dapat maging firm din tayo. Dapat yung salita ng Panginoon, yung binabahagi po natin, mas lalo natin pinag-aaralan. Hindi ka tatapat or yayayain mo lang yung disciple mo, magano tayo, ganito, ganyan, ganyan. Minsan, ano nangyayari? Kung ano yung sa handouts o sa materials po natin, yun lang binabasa natin. And then yun na. Minsan may mga point tayo na mi-miss. Minsan mayroong mga questions na possible naman na pag-usapan nyo. Kaya lang, no, nakakalimutan nating i-discuss sa kanila. Kaya accountable po tayo sa ating mga dinidisciple. Kasi whether we like it or not, kung ano yung ibinabahagi mo sa kanila, yun din ang ipapasa nila. Possible din, no, meron po siyang mga alam na, no? Tapos meron kang alam na pwede mong idagdag sa kanya, or possible, mga kapatid, yung nagturo sa'yo, mga tinuro niya sa'yo, ipasa mo sa kanya. Diba? Nagiging more effective itong tao na to, yung dinidisciple natin. And God wants that na mangyari po sa ating mga dinidisciple. Yan po yung ginagawa po ni Priscilla kay Apollos.
Kasi nakita po nila eh. Nakita po nila yung ah, consistent, possible consistent na pagbabahagi po ni Apollos ng salita ng Panginoon sa synagogue. And maybe merong mga dapat i-correct sa kanya. Kaya po, niyaya po ni Priscilla at Aquila si Apollos sa kanilang tahanan. At hindi lang po sa discipleship, mga kapatid, kundi sa community groups. Sa mga community groups, mga kapatid. Possible, merong mga bagay na dapat i-correct sa ating mga members. Na wala naman po sa salita ng Panginoon. At dapat po nating i-correct. At dapat po explain boldly, maging transparent tayo sa mga hinahawakan natin. Kasi tandaan po natin, kung ano yung po yung binibigay po natin sa kanila, yun yung babaunin nila hanggang sila po ay mag-build ng sarili nilang community group. Yun din, kung sa discipleship, ganun din, mga kapatid. Kung ano yung pinasa mo sa kanya, yun din ang ipapasa niya. Blessing, kung makita po niya, ay parang mali yung tinuturo sa akin. No? May mga ganyan. Blessing po na meron pong mga ganyan. At wag po nating usgahan naman po yung mga nagilid sa atin. Kasi tao lang din po sila. May mga kakulangan sila. Pwede mo naman silang kausapin. Personally. Pwede sa chat. Kausapin mo siya sa phone. No? Para malaman po niya kung ano yung dapat niyang i-improve. Okay? Dapat ganyan po. Sa discipleship, sa community group. Kasi nga, pamilya tayo dito eh. Depende na lang kung hindi mo tinatawag na pamilya yung community group mo. Pero dapat, pamilya kayo. Nagtutulungan, nagpapalakasan, hindi naghihilahan. Mga kapatid, yan po yung dapat mangyari po sa mga nilid po natin. Dapat ma-inform sila sa kanilang mga wrong belief. Alam po natin yan. May mga wrong beliefs na dapat pong ayusin, dapat baguhin, dapat alisin. Ayan. Apollos would continue to grow in the faith. In fact, he became such a powerful influence in the church of Corinth that some believers form a function to follow him instead of Paul. You know? This was not something he wanted or even promoted. It was simply evidence of how powerful of a teacher he was. Ganun po siya ka-powerful. And Priscilla had a part in forming his ministry. She had a part in discipling him. Tatandaan po natin, mga kapatid, ano man po yung maging success or mga nangyayari sa inaalagaan po natin, may part po tayo doon. Maybe, ngayon nag-i-invest ka sa buhay nila, invest ka lang. At darating yung point na ma-realize nila, makikita mo silang successful. Successful dahil alam mo sa sarili mo, ginamit ka ng Panginoon sa buhay niya. Hindi para magmalaki ha, mga kapatid. Maging proud ka, ginamit ka ng Diyos. Huwag kang magyabang. Kasi kung anong merong talino ka, galing yan sa Diyos. Gamitin mo lang yung buhay mo para sa Panginoon.
Gamitin mo yung mga natutunan mo o natutunan mo sa salita ng Diyos. And then, share mo. Share din, mga kapatid. Huwag tayo maging, kung ano yung meron tayo, hindi na natin sinishare. Okay? Share din. Hindi lang tayo puro hakot. Hakot. No? Maging open yung kamay mo sa ibang tao. Maging open yan. Kasi kapag open yan, no, open din yung blessing sa iyo ng Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. She had a part in discipling him, mga kapatid. Yan. Magandang example po ng discipling someone, mga kapatid, is Socrates. Kaya si Socrates. Na kung saan, no, si Socrates ay isang ancient Greece, a leader, na kung saan ay naging important philosopher. Kaya lang, no, nag-mentor siya. Sino minentor niya? Si Plato. And then, si Plato, pinasa niya yung natutunan niya kay Aristotle. And then, pinasa pa niya sa iba pa. Okay? Ano ba yung lesson nito? Your greatest impact for God's kingdom may be the one you disciple. Your greatest impact for God's kingdom may be the one you disciple. You never know who you are teaching. Kasi mamaya, meron kang nakita, ay, itong kabataan na to, gusto ko itong ilid. Pero hindi mo alam kung ano yung plano ng Panginoon sa kanya. Pero willing kang paggamit sa Panginoon. Willing kang i-disciple siya. Willing ka na yung salita ng Panginoon mas mag-impact sa kanyang buhay niya. Hindi yung buhay mo. Maganda po yun, mga kapatid. Mas mag-impact yung salita ng Panginoon. Gagamitin ka ng Panginoon. Mas maganda po yun. You never know who you are teaching. You never know what being hospitable and showing love to someone can mean. No? Kala po natin siguro hindi po mahalaga sa kanila yan. Yung pag-i-invest mo sa kanila yan. Good thing po sa kanila yan. Alam niyo po, ako po, disciple po ako ni Pastor Arnold. Yan, gusto ko na yung sample yan. Ako po ay na-disciple ng mahigit 2 taon. 2.5, to be exact. No? Minsan, busy siya, available ako. Busy ako, available siya. Kaya ganun tumatagal. Pero, na-appreciate ko po yung ginagawa po niya. Yung continuous na, alam mo yun, yung ibinibigay niya yung buhay niya para sa akin. Yung time niya, yung effort niya. At kung wala po yung tao po na yun, yung pastor po na yun ngayon, na magiging missionary to Africa, no, wala ako po. Wala po ako. And meron po nag-chat po sa akin nakaraan, no? Talagang nakaka-boost lang. Na nakikita po niya yung yung impact ng salita ng Panginoon sa buhay niya. At yung effort na ginagawa
nagawa ko po sa part po niya o sa buhay niya, well, it's a blessing po sa akin. Hindi para magmalaki. Kasi wala naman akong pwedeng pagmalaki. Ang pwede ko lang pagmalaki, meron akong Diyos. Ganon din po tayo. Meron tayong Diyos, meron tayong salita ng Diyos. Kaya pahalagan po natin yan. Invest lang mga kapatid, invest lang. Invest lang. Hindi naman natin ito gagawin para sa tao. Gawin natin para sa Panginoon. Being hospitable sa iba is an opportunity in heaven. Eternal. Okay? Priscilla helped to guide a young teacher. Yung nga si Apollos po yan. She really did know at first. Hindi niyo kilala po yan. And he became one of the most impactful leaders of the early church. Her hospitality mindset enabled her to make disciples effectively. Who could you spend time with? Welcome into your life and your home and mentor. Meron ka bang tao ngayon na may naiisip mo na gusto mong paglaanan ng oras? Tapos yung tao na to, i-welcome mo siya sa buhay mo? Hindi para ma-stress ka, pero opportunity mag-invest ka sa buhay niya. And then, i-welcome mo siya sa bahay nyo o sa bahay mo, no? At i-mentor mo siya. Do it, mga kapatid. Do it. Wag ka nang mag-ask ng, ano ba, mentor ko ba to? Yan. Invest, mga kapatid, invest. Priscilla was hospitable and God used it in her life to greatly impact His kingdom. She welcomed a missionary, Paul, into her home. She discipled people, church leaders in her home, and not only that, she opened her home to the church itself. Wow. Ganun po yung buhay o pinapakita ni Priscilla, especially sa mga church in the early church, mga kapatid. Ano po yung una, mga kapatid? Hospitality impacts others. Pangalawa? Impacts discipleship. And then number 3, hospitality impacts the church. Hospitality impacts the church. In 1 Corinthians chapter 16 verse 19, Aquila and Priscilla greet you heartily in the Lord with the church that is in their house. Yun. Priscilla had a church meeting in their house. No? Kaya napaka-impact yung impact po na nagawa po ni Priscilla in the church. She was willing to open her home to host the church worship and fellowship time as churches during this time did not have their own buildings, no? Imagine niyo po, wala pang building noon. Pero ginamit niya yung tahanan nila para mag-worship yung mga mananampataya. Inopen niya yung kanilang tahanan para sa ibang tao. At hindi lang ibang tao. The church, the believers, his family, or their family, no?
Yan po yung ginawa po niya. We have many who do that sort of things today. No? Minsan nag-host tayo ng mga community group sa bahay. Ano po, nabibless po kami we are so excited na i-meet po yung mga uh, community group namin. And then, alam mo yun, hindi lang po inopen nila yung salita ng Panginoon sa kanilang tahanan, but inopen nila yung buhay nila sa amin. Di ba? Napakasarap nun. I-open mo yung sarili mo para sa kanila. Alam mo yun, yung minsan, hindi ka naman talkative, hindi ka naman makwento, pero nagkaroon ka ng pagkakataon na may share mo yung mga nararamdaman mo minsan, yung mga hinanakit mo, yung mga up and downs mo sa buhay, sa community group. And then, the opportunity comes. Bakit? Magkaroon kayo ng palanginan. Di ba? Magpalakasan. Yan po yung maganda po sa community group. House to house. And maybe, yung member ng tahanan, hindi pa ligtas, ay na-save. Wow, di ba? At ma-realize niya, ito pala yung ginagawa ng anak ko. Parang gusto ko sumama niyan. Ganyan, no? At proven po yan sa mga iba na talagang intentionally nag-meet sila sa house to house. Okay? Tapos ma-realize mo, no? Mayroon pang mga kwento na yung member pala ayaw mag-church. Ayaw mag-church. Nagtatalo sila. Pero, alam mo yun, dahil po doon, open doors, opportunity to minister them, and then maging part sila ng tahanan ng Panginoon o bahay-sambahan ng Panginoon. Mga batid, maging tayo? Aggressive tayo. No? Lalo ngayon sa pandemic na to. Wag po nating limitahan yung pwedeng gawin ng Panginoon. Okay? Huwag natin limitahan. May tanong dito mga kapatid. Ask your CG. No? Ask yourself, being part of the CG, or siguro leader ka, is your group a hospitable group? Hospitable ba ang iyong grupo? An open group? Open ba siya sa marami? O kayo lang? Tayo lang. Hindi. Dapat open po siya. When was the last time you had a guest visit your community group? Kailan po yung last time na meron po kayong bisita? And then winelcome nyo po siya. Tapos naramdaman po niya, wow, ito pala ito pala yung pamilya ng Diyos. Gusto kong maging part ng pamilya ng Diyos. Gusto kong maging part ng community group na to. Okay? Gusto kong makita, gusto kong yung blessing ng Panginoon. No? Gawin po natin yan, mga kapatid. Ano pa? Sabi pa dito, you want to know one of the best way to unify the church? Fellowship with others that you don't know. Ulitin ko po. You want to know one of the best way to unify the church? Fellowship with others that you don't know. Ibig sabihin mga kapatid, huwag mong, alam mo yun, kung itong grupo lang. Huwag ganun.
i-share mo. Lapitan mo yung hindi mo kakalala, hindi mo ka-close sa church. Malay mo, pareho pala kayo ng hilig. No? Pareho pala kayong mahilig kay Lebron. Di ba? Tapos alam mo yun? Blessing po yan. Ano pa? Fellowship is the enemy of gossip. Hospitality is the seed of fellowship. Natandaan po natin, kaaway po ng gossip ay fellowship. And hospitality is the seed of fellowship. Gusto mo ng Gusto mo ng hospitality? Hospitable group? No? Magtanim ka ng fellowship. Magtanim ka ng fellowship. Fellowship with one another, mga kapatid. Dahil sa church po na to, alam ko po, ganun din po si Pastor Renz, no? We claim na ito, that we are a family that shows hospitable sa bawat isa. Alam niyo po, si Aquila and Priscilla, hindi po sila mayaman. Hindi po sila mayaman. Tent maker nga lang sila eh. Yun yung kinakabuhay nila. Average education, mga kapatid. Yan po yung yung mag-asawa. Pero, mga kapatid, hindi nila nilimitahan ng kanilang pwedeng gawin sa Panginoon. Huwag natin din nilimitahan ng ating sarili sa pwede natin gawin sa Panginoon. Kung ito po, mga bagay na gagawin po natin sa isang tao, magiging kalugod-lugod sa Panginoon, gawin po natin. And blessing will come, mga kapatid. Blessing will come. Maybe, magkakaroon ng pagkakataon, may trials. Pero, at the end of the road, mga kapatid, may victory. May finish line. May prize. Yung maybe hindi natin nakikita agad-agad, tuloy lang mga kapatid. Tuloy lang. And God will do His part. Gagawin po ng Diyos yung parte niya. Okay? Gagawin niya yung parte niya. At tanong po, how could God use your hospitality to grow His church and further His mission? Alam niyo po mga kapatid, yung gagawin po natin, yung hospitality, okay, meron pong mga parts na pwede pong talaga mag-grow, especially evangelism. Then, discipleship. Then, fellowship. Building unity in our church. Alam niyo po, hindi naman po, hindi naman po takot si Satan sa malaking church. Hindi po siya takot sa malaking church. Takot siya na magkaroon ng unity sa church. At yun ang gusto natin sa church, mga kapatid. Magkaroon ng unity. Maging isa po ang puso po natin. Itong puso na to ay para paglingkuran ng Panginoon. Hindi lang po tayo mag-grow in quantity, but quality. Yung mag-grow ang church po natin with fellowship. Mag-grow ang ating church in discipling more
and more and more. Yan ang gusto ng Panginoon. Makita sa ating church at panigurado, problemado sa Satan pag tayo po ay united. Hindi tayo Methodist ha. United lang po. United United Church. Yan. Hospitality is more than just inviting people over. It is by definition loving strangers. Loving strangers. Who is someone that you don't know very well that you could connect with them this week? Pwedeng katrabaho, pwedeng sa community group, medyo hindi pa kayo close, close mo. Ayan. And maybe a church member that is similar in age. Ayan, meron ba sa inyo pong mga handouts or notes po dyan? Nakalagay, I will show hospitality to, sino yung nasa isip mo? Kanino ka magkakaroon ng hospitality? Or mag-ano ng ano, papakita yung hospitality. This week, in obedience to God's word. Mga kapatid, obedience to God's word. Kapag po tayo po ay meron pong hospitality. Mga kapatid, it's a wake-up call sa atin na tayo po ay maging hindi lang para sa babae mga kapatid, no? Para sa lahat po sa atin. Kasi Priscilla is a servant of God, and we are servant of God, can show or hospitality sa ibang tao. Gawin po natin yung ginagawa po ni Priscilla. Welcome everyone. Kasi winelcome tayo ng Panginoon sa pamilya niya. Tayo po yumuko, tayo po pumikit.